Ayan guys, so paano nga ba gumawa ng TikTok Shop? Ayan, para ikaw ay makapagbenta na ng iba't ibang produkto sa TikTok. Ganito lang yan. Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Nung in-announce po ni Mark Zuckerberg na mayroong 11,000 mahigit na mga empleyado ang tatanggalin sa kanilang kumpanya. That is equivalent to 13%. Marami ang nalungkot, marami ang nagulat dahil pinakamalaking kumpanya o isa sa pinakamalaking kumpanya ay hindi inaasahang magbabawas ng kanilang empleyado dahil na rin sa pagkalugi. So imagine, ilang linggo lamang ay bilyong-bilyong dolyar na ang nalulugi at nawawala sa kanila. Alright? So hudyat ito na ang mundo sa kasalukuyan ay kumbaga hindi na habang buhay tayo ay umaasa sa pagtatrabaho sa mga kumpanya. Kahit sabihin na natin na napakaganda ng kumpanya, napakatagal na ng kumpanya, darating at darating yung pagkakataon na ito ay magsasara, malulugi o magtatanggal ng kanilang empleyado. Katulad na nga ng nangyaring ito sa Meta, no? Ito ay sinundan ng pagkaka-layoff din ng ilan sa mga empleyado ng Twitter, no? Kasabay na rin ang Instagram at iba pang malalaking kumpanya. Okay? So, ngayon ay may pakulo ang TikTok na kung saan ay maaari ka nang magbenta ng mga produkto na hindi na kinakailangan pang magkaroon ng sarili mong produkto. Ayan, so ito yung bago ng TikTok. Hindi na kinakailangan magtayo ka ng sarili mong store, no? Dahil pwede ka nang maging reseller ng mga seller mismo sa TikTok, no? Dahil tutulungan mo lang ang mga seller na ikalat yung mga shop nila at yung mga produkto sa kanilang shop, no? Sa pamamagitan ng affiliate marketing ay maaari ka nang kumita. Nung una kasi ang kailangan mo lang ay 1,000 subscriber and so on so forth. Pero ngayon ay hindi na kinakailangan na magkaroon ka ng 1,000 subscriber dahil kahit 2, 3 o 4 ang iyong followers ay maaari ka nang maging reseller ng TikTok. So, ayun na. Hindi na kailangan ng maraming requirements katulad ng Facebook, di ba? So, sa lumalaking pangangailangan ng bawat isa sa atin ay kinakailangan nating maging mapamaraan at madiskarte, no? Hindi na lingid sa atin ang pagkakaroon ng YouTube channel upang kahit papaano ay magkaroon ng tinatawag na passive income. Nagkaroon din ng kaparehong feature ang Facebook noon, di ba? Pwedeng magtayo o maglagay ng produkto o product. Ang mga malalaking business na ito ay nagpaumpisa sa mga tinatawag na passive income. So talaga namang mabilis ang pagdami ng mga vloggers sa YouTube. Subalit nitong mga nakaraang taon ay humina rin ang YouTube at nawalan na ang merchants naman sa Facebook. So ibig sabihin tinanggal ng Facebook yung pagbebenta ng mga produkto, yung merchants. Okay? Ito ang dahilan kung bakit nga nag-layoff sila ng higit 13% or 11,000 empleyado nila. Alright? Dahil na rin sa, yun na nga, pagkawala ng merchant sa Facebook o sabihin natin nag-flop yung kanilang shop. Okay? So, nitong taon ay inumpisahan ng YouTube naman, no? Na magkaroon ng YouTube shop. Okay? So, meron akong YouTube shop dito. So, ipapakita ko later on yung YouTube shop ko na kung saan ay nakalink doon yung aking online store. Yung online store ko ay meron din ito sa Shopee, meron din ito sa Lazada. Okay? So, ang gagawin mo lang ay ililink mo lang yung store mo sa YouTube. Okay? So, yun na yung additional sa YouTube. Okay? Ito yung tinatawag nilang YouTube Shop at mas pinaigting ang mga features nito upang mas mabigyan ang lahat, no, ng pagkakataon kung kaya't inilunsad nila ang YouTube Shorts naman. Okay? So, meron ng YouTube Shorts. Okay? So, ang mga bagong pakulo ng YouTube ay dahil sa biglang pag-usbong ng TikTok na sa sandaling panahon ay umani ng milyong-milyong subscribers. Ayan, 'di ba? Dahil sa dami ng mga creators at sa pagsisimula ng mga short video clips na isipan ng TikTok na i-monetize
yung mga short video clips na yun. So, lalong nakapaghikayat ito, no, ng mga creators dahil na rin sa walang masyadong requirements. Hindi mahigpit, no? Magsayaw-sayaw ka lamang, kumanta-kanta ka lamang, mag-comedy ka lang sa TikTok, kikita ka na, 'di ba? Walang maarteng requirements si TikTok kumpara sa YouTube, okay? So, dahil dito sa napakadaling requirements nila ay madaling nakahikayat ng mga content creators ang TikTok, okay? Mula sa 60 minuto ay naging 30 minutes at ngayon ay mayroong 10 minuto. Maaari ka nang mag-upload ngayon ng video mo sa TikTok ng 10 minuto na kung saan ay maaari kang kumita, okay? Patuloy ang TikTok sa pagbibigay ng mga options para kumita. So, inumpisahan nila ang live streaming at sa pamamagitan ng mga gifts ay maaaring kumita ang bawat isang creators na naka-live stream. Okay? So, ngayon naman ay inumpisahan ng TikTok, no? Ang TikTok Shop. Okay? May mga TikTok Shop na sila. So, tignan natin yung mga TikTok Shop, no? Okay? Ito yung mga TikTok Shop. Okay. So, tignan natin, napakadaming mga nagbebenta ngayon sa TikTok. At tignan nyo naman guys, yung kanilang mga followers. Ito si Rosemar, 11.52 million followers. Si Shoes Official, 661,000. Si Queen Loves, 15.5 million. Diba? 1.5, 1.78, yeah, 1.9, 42, okay. Ang dami, 2.7, 3.56 si Joanne Jayet Mayat. Ayan, o diba? Ito yung mga sikat na mga seller sa TikTok. Okay, so ito yung mga TikTok shop na tinatawag. So, naging maganda at naging mahusay ang algorithm ng TikTok. Kaya kung kaya't dumami sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanilang shop. Okay, ang experience ko kasi kay TikTok guys, kapag nag-order ka dito, mabilis yung delivery. Okay, mabilis mong matatanggap. No? Dahil nga mabilis mong matanggap, madami talagang nag-o-order. Ako talaga, nag-o-order ako dito sa TikTok. Kung mapapansin ninyo na mamaya yung mga pinagbibili ko dito sa TikTok, halos araw-araw ako. Dito ako nauubos yung pera ko guys sa pamimili ng mga produkto sa TikTok. Kasi ewan ko ba, nabubudol ako. Ang gagaling kasi nung algorithm, yung mga pagbebenta nila, yung pamamaraan nila ng paghihikayat, maganda. Okay? So, at ngayon nga, ay may bagong pakulo ang TikTok na ito yung ituturo ko sa inyo. Okay? So, kung mapapansin niyo guys, ito yung aking TikTok account. 431 followers lang. 1,691 likes. 197 lang yung pina-follow ko. Pero ito yung ka-importante, 431 followers lang. At ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito yung pwede na ako mag-add ng produkto ko. Yon. Pwede na ako mag-add ng produkto ko. So, ang pangalan ng store ko ay eTech International. Okay, ito naman yung ito, mamimili na lang ako dito guys. Halimbawa, ito, VN. Magbebenta ako ng kanyang mga produkto. No? Ito si Real Kat Melendez. Ayan. So, magbebenta ako ng mga produkto. It's me, Jella. Yan, magbebenta ako. Kasi meron ditong mga beauty, fashion, and so on so forth. Ayan, 9.10 million. Ano to? Vlog lang to sa kanya, pero grabe, 9.10 million. So, itong mga seller na to ay pwede kong itulungan na i-promote yung kanilang mga businesses sa TikTok ko din. At kapag may bumili dun sa product na to, nila, ay maaari na akong kumita. Ayun ang ituturo ko sa inyo mga kaibigan, mga katungkod. So, na-update ko na pala yung mga account ko. Bago lang to guys, no? Bagong create lang ako ng account. So, good thing na naka-registered na ako sa TikTok. Ayan, verify na rin ako guys. Ayan, pwede na talaga ako mag-upload ng produkto. Ayan, Yan. So, ituturo ko sa inyo. Halimbawa, ito yung paghahanap ng produkto. Ito yung paghahanap naman ng produkto, guys. Kung yung kanina ay magbebenta ka ng ito. Kung ito kanina ay sarili mong produkto yung ibebenta mo, ito naman ay hahanap ka ng mga seller at kukunin mo yung mga produkto nila. Mapupunta yun sa shop mo. At kapag may bumili sa shop mo, automatic yun, magkakaroon ka na ng
kita. So, pinakita ko na sa inyo yung affiliate account ko. Ayan, no, magwi-withdraw ako dyan. Ayan, no, ayan, auto withdraw setting. So, habang nasa auto withdraw setting, ayan, yung finance, settled records, promotion, ayan, no, shipping, ayan, and so on so forth. Ayun guys, so nakalink na, no, auto withdrawals. Ibig sabihin guys, kapag may bumili doon sa senior ko, doon sa senior kong store, automatic mapupunta na sa aking bank account. Ayun, no, valid nga eh. Valid, okay. So, ito yon, na-set up ko na siya kanina, kaya ando na siya sa, ito, doon sa set up ko na. Ayan. Ito naman yung bine-verify ko yung email kasi gusto kong baguhin yung email ko. Okay, so anyway, ito yung mga seller information. Ayun o, shop code o. Ayun o, shop code. Shop name. Ayan, mamaya ko lalagyan ng logo, E-Tech International. Hahanap ako ng logo ko mamaya. Ano kaya maganda? Okay, mamaya ko na siya ilalagay. Business information. Yan, nire-review na lang guys yung ano ko, yung requirements ko dito. Add brand authorization, warehouse. Ayan, ayan na guys. Na ano ko na yung warehouse, yung address. So, dito pipick upin, Philippine pick up warehouse. So, pwede ko pala siyang baguhin. 1032, ayan. Okay. Ayun, ayun na yung address. Ngayon, kapag i-return, palitan ko na rin. Kapag may return, syempre 1032 na din guys. Okay. Okay, so yan yung return. Holiday mode. Hindi muna ako mag-holiday. Kaki-create ko lang na account eh. Holiday agad. Pwede bang saka na yung holiday? Ayan. So, ayan yung settings guys. Okay. So, paano ka makakapag-create ng iyong account? Okay, unang gagawin ninyo, punta kayo sa bakanteng browser. Ito. I-type ninyo yung TikTok Shop Seller Center. Ayan o, register, account, contact. I-click nyo yung pinakantaas. Ayun. Dahil nakapag-create na ako guys, dire-diretso na yung pag-create ng account. So, dahil sa inyo, ay bago pa lang kayo, may guide naman dun guys, no? Merong guide kung paano yung gagawin ninyo. Unang ipapa-enter sa inyo yung pangalan ng store. Mag-iisip kayo ng pangalan. Ayan o, E-Tech International. Okay, tapos susunod niyan ay, yun na. Punta na kayo dito sa, isa-isahin nyo na, orders, product, shipping, ayan yung kanina. Promotion, kung may po-promote ka, ayan, campaign, promotional tools. Ayan, ito yung mga pwede mong gawing discount, mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, kung maglalagay kayo ng store ninyo, halimbawa, meron kayong promotion, o mag-create kayo. O sa 10 bibili ng 2 o 100, merong free shipping. O yung mga ganyan. So, kayo rin yung gumagawa nito guys. No? Kayo yung gumagawa. Store design, ayan, madali na lang to guys. So, meron na ako nagawang design. So, ano na siya, carry na siya. Mamaya ko na lang siya iayos. May invoice din siya. Okay, kompleto ang algorithm ng TikTok. Yan, So, papalitan ko na lang na verify using number na lang. So, i-verify ko na lang using number para maganda. Kasi yung ano ko, yung email ko guys, nakalimutan ko na. New email.
Ano kaya ilalagay ko dito? Alam ko na. Vincent T. Bongolan @gmail.com. Ayan, so titignan ko na lang yung email. So, ayun na nga guys, no? Hindi ko na hihintayin pa na ipahihintayin ko pang dumating yung ano ko. Kasi ganoon na rin naman yun guys. Darating din naman yung aking hinihintay na code. Tapos, yun na rin naman yung i-enter ko dyan sa verification code na yan. Okay, mga kaibigan. So, very simple. Okay. That's it. So, kayo na ang sumunod na maglagay na lang kayo dyan guys ng kung ano-anong mga ano ninyo. Pagpalamuti, okay? So, gagawa na ako ng design ng aking store.